dear beloved, Boss Mike Cervera. Alaka mga kababayan ko. Yaman ni BP Sara lumobo ng higit 370 kulang-kulang 400 million. Kulang-kulang 400%. Grabe naman. Grabe naman ito. Paano nangyari ito? Meron po ba kayong natatandaan mga kababayan ko? Di ba no, Beber, ano? Ano yan? Bakit lumobo? Alamin ho natin. Baka mamaya ho may negosyo si Sara na hindi natin alam. Baka naman ho mga kababayan, yung paglobo ng pera niya, mga kababayan ko, nanalo sa loto. Malay naman natin, Eto na, Diana Asuncion, makinig. Cresanto, Prepena, makinig ka, ha? Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Ang yaman daw ni Vice President Sara Duterte lumobo umano ng mahigit 370%. Di tama nga, halos, lumobo halos ng 400% yung kanyang kayamanan. Mga kababayan ko, nakakaduda na yan. Kung wala ka namang negosyo, wala ka namang ibang trabaho, kundi yung pagiging vice-presidente mo at pagiging mayor mo noon, naku, mga kababayan, nakakaduda. Nakakaduda to, ha? Alamin natin, bakit? Sa loob ng 16 na taon, ang Bank Secrecy Law hindi raw sagabal sa pagsabina sa bank records. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Hindi mapipigil ang pagpapasabina sa bank records ni Vice President Sara Duterte sakaling hilingin ito ng complainant sa impeachment. Ito ang binigyang diin ni House Committee on Justice Chairperson Jerry Luistro nang matanong kung ipakukuha na ang relevant documents ngayong idineklarang sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment cases laban kay VP Sara. Gate ni Luistro, aaksyonan ng komite sakaling magmosyon ang complainants na maglabas ng subpoena duces tecum at ad testificandum para sa pagdalo ng mahahalagang testigo. One of the exceptions to the bank secrecy law is impeachment proceeding. So this is an exception to the bank secrecy law, which means we can look into the records of the bank. Patay na mga kababayan, pwede daw pala na ipasapina. Dali babes, Bea Retesa, late na kayo Joyang, mga late kayo. Pwede pa pala yun mga kababayan, na i-disregard ang bank secrecy law kung hihilingin siya pagdinig ng Kongreso ang kaso. May kapangyarihan pala ang Kongreso na i-disregard yan, bank secrecy law, kung yung nasasangkot, mga kababayan ko, ay kaduda-duda at kailangang magpaliwanag sa inaakusa sa kanya na may kinalaman pagdating sa pagnanakaw ng pera. Tao ka mo Yari. Paano na kayo mga DDS vlogger niyan? Mukhang may hirapan na kayong maipagtanggol si Sara Duterte nyo. Diba, Monby, no? Late ka na. Oo. Nakahabol. Mag-like na muna kayo. Ito na. Sa lahat ng bagong dating. Magsipag-like mo kayo. Ito na. Naku, yari na talaga si Buday dito. Mga kababayan ko, Yari! Tama. Dali babes. Tama yan, kahit late, Michelle, Teresita Tan, kanina pa yan, Rose Agkang, yan, tawa ka lang ng tawa, mag-like ka muna. Marilyn Dilema, yung mga DDS, mag-like kayo. Mga DDS, mga hinampil kayo, mag-like kayo. Kayo natutuwa lang dito. Sige na, ano na ang gagawin pa?
Kung matatandaan, kabilang sa offenses na nakapaloob sa ika-4 na impeachment complaint ay ang misdeclared statement of assets, liabilities and net worth o SALN at unexplained wealth. Isiniwalat naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa deliberasyon ng Justice Committee na Oy, nandito si Limuel. Sabi, basta ako never late. Oy. Di ba? Ruby Coraming Limuel, alam mo na. Pagka ganyan, na hindi ka pala late, dapat nagpapayanig ka. Neil de Luta. Paano kaya, Sir Mike, kung siya ba'y mag-witness yan si Senator Trillanes at Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte? Di lalo nang nalubog yan. Baka sa harapan ng mga congressman, saksakin niya na yung sarili niya. Alam nyo namang may sira ang ulo ni Sara. Dapat bago yan pumasok, kapkapan, gano'n. Si Limuel naman, hindi na mabuibiro talaga. Iba talaga ako kapag ka nasa Canada. Paring Limuel, thank you Ang lakas ko talaga sa'yo. Ngayon ko lang nalaman yan Nagjo-joke lang naman ako. Ikaw talaga. Di ba Boss Mike, baka si Sara sumunod kay Martin na mamaya. Malamang niya Maring Georgie. Namamayat na si Martin. Tapos mamamayat si Sara. Ang ending pala ng palabas na ito, silang dalawa magkakatuluyan, Boss Mike, bakit di ko na nakikita si Boss? Busy, nag-aaral mag-drive. Sabi ko, mag-aral kang mag-drive. Kasi sa susunod, ikaw na yung mag-grab. Nauubo tuloy ako. Kasi, di ba, lagi na lang ako nag-grab driver Kaya sabi ko sa kanya, mag-aral ka na mag-drive para sa susunod, ikaw na yung grab driver. Di ba, Hindi, sabi ko mag-aral ka na mag-drive kasi marami ka ng trabahong gagawin di ba? Magugulat na lang kayo. Si Jen Angeles siya pala yung inyong driver sa Grab, nako! Paano na kaya ito, mga kababayan ko, Paano na kaya ito? at unexplained wealth. Isiniwalat naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon sa deliberasyon ng Justice Committee na lumobo umano ng 70 million pesos na katumbas ng 378%. Alaka! Paano nangyari yun? How come na wala ka namang wala ka namang negosyo? Wala ka namang panalo sa loto? Paano nangyari yun, mga kababayan? Na lumobo ng ganyang kalaki. Kaduda-duda, Di ba, Kaduda-duda! Bang klase to si Sara Duterte, mga kababayan ko. Mukhang hindi maipapaliwanag. Ito pa, pakinggan nyo ako Ito pa. Kung si Sara Duterte talagang walang tinatago, ang tanong ko, Carlos Sebastian, bakit napakaraming kinuhang abogado? Aber? Sige nga, ipaliwanag. Oy, mga DDS, lapit nga kayo. Dali na, paliwanag nyo nga to. Ako'y nagtataka. Nagtataka ko. Bakit kung walang kasalanan si Sara Duterte at abogado yan, hindi niya ba maipagtatanggol yung sarili niya sa mga inaakusa sa kanya? Kasi mga kababayan, kung wala naman tayong kasalanan, di po ba? Bakit kukuha pa tayo ng abogado? Tayo mismo, kaya nating sagutin yun kung inosente ka talaga Di po ba, mga kababayan, sipin nyo maigi. Kahit pagbalik ta rin ninyo, mga kababayan ko. Kung wala kang kasalanan, wala kang kasalanan. Di ba? Ang tanong ko, mga kababayan daig pa mga kababayan ang sa dami ng abogado, daig pa nagpa-outing ni Sara Duterte.
Sa dami ng abogadong pinagkukuha niya. Di ba? One team siya, basketball lang. Lagpas pa nga eh. Lagpas pa ho, mga kababayan ko. Daig pa kumuha, ng ninong at ninang sa binyag ng anak niya. Parang yung kapitbahay nyo kapag kumuha ng ninong at ninang, Oo, isang dosena at saka isang dosena. 24! Si Sarah, 8-8. Oo, 8-8. Kaya 16. Oo. Hindi, no? Mga kababayan ko, ang tanong ko sa inyo, bakit kailangan ng 16 na abogado ni Sara Duterte? Bakit ho? Bakit? Ipaliwanag nyo yan, mga... Nako, ewan ko sa inyo. Kailangan nyong ipaliwanag yan, nakakapagtaka. Abogado ka na. Ikaw lang naman ang hinahabla. Merong mga inaakusa. Kung wala kang ginawa, halimbawa ho ako, akusahan nyo ko na ako'y bakla. Minsan inaakusahan nyo ko na ako'y babaero. Diba? Kailangan ko pa ba ng patunay doon? Kahit ho ako na lang oo. Diba? Kahit ho ako, kaya ko na sagutin yan, hindi ko na kailangan ng kung sino-sinong magpapatunay di ba? Si Libayan, yung pang-17. Wala mahina, mababang uri daw na, Libayan, sabi nila, mababang uri ka daw di umano na abogado. Kaya nga raw sa vlog ka na lang daw, nando doon Totoo ba yun? Ako nagtatanong lang Sabi-sabi sa mga bulungan, Libayan, ikaw daw ay di umano'y mahinang klase, parang si Marcoleta. Oo, yung rank daw ng mga abogado, ikaw daw ay nasa pinakaibaba. Totoo ba yun? Oo, kaya ka nga raw hindi ka na daw nagpa-practice ka pa ba? Di ba, no? Sabi nila. Sabi ni Catherine Galpo, babaero po! For life na yan po! Ganun. Hoy, Crisanto, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Ang tanong ko huli, balikan natin. Bakit kaya si Sara Duterte kailangan ng sandamakmak na abogado? Bakit? Kailangan ba talaga na pasinungalingan lahat yung inaakusa ng 18 o 16 na abogado? Mga kababayan ko, kayo, sige, isipin nyo maigi. Doon na palang mga kababayan, nakakapagtaka na 16 na abogado, kung wala ka naman sabi mong ginawang masama, kung wala ka namang ninakaw ka mo, kung hindi totoo na nanggagaling sa illegal na droga, at illegal na sugal na pogo, yung kwarta mo. Kayang-kaya mo na yung mag-isa. Diba, mga kababayan ko, Ang yaman ni Duterte sa loob ng 16 na taon mula 2008 hanggang 2024. Punto ni Ridon, noong 2008 ay mahigit 18 million pesos lamang ang net worth ni Duterte. Grabe ka naman, Shara, 2018, 2018, magkano lang yung pera mo? Wala kang hanap buhay, wala kang pinagkakakitaan. Mga kababayan, mahirap ipaliwanag ho yan. Ngunit pagdating ng 2024, nasa 88 million pesos na ito. Nako, iba pa yung tinatago dyan. Alam nyo naman mga kababayan, hindi naman lahat nagsasabi ng totoo yan. Naniniwala pa po ba kayo kay Sara Duterte? Na ganyan lang ang pera, 80 million? So, ibig sabihin mga kababayan, mas mayaman pa ako kay Sara Duterte? Teka muna, mga kababayan. Di ba? Sige nga. So, ibig sabihin, Arnold Lopez, 80 million, yung pera, 88 million.
So, ibig sabihin mas mayaman pa ako, Maring Joji. Ano, Ai Chang? Siyempre, ako mga kababayan, hindi ako naniniwalang ganyan ang pera niyan. Sigurado ako, mga kababayan ko, ha? Oo, ano. Ha? Ano, Michelle, ano, ha? Butik na yan, oh. Ako talaga, nako! Diba? Okay, halaga 88 million. Magkano lang yun, mga kababayan ko? Yung 88 million, mga kababayan, mga tatlong property lang yun, ano? Pag nagtayo ka ngayon ng bodega, kasama lupa, kulang, mga kababayan, ha? Abot yan ng 30 to 40 million. Bodega pa lang yun, ha? Bodega, 30 to 40 million. Nagpatayo ka ng bahay ngayon. Yung malaki, ano? Yung mga 10 kwarto. Mga kababayan ko, baka kulangin yung 15 million nyo. Diba, mga kababayan ko? Naku, tingin ko, mga kababayan, hindi makatotohanan talaga yan. Oo, di ba? Saan kaya nila kinukuha yung pinambabayad nila kay Kapman? Ano? Sige, tuloy. Ito na. Binanggit sa pagdinig na noong 2008 at 2009 ay alkalde pa lamang ng Davao City, si VP Sara. Di In the ba? heart of Ayan, mga kababayan, bahala na kayo. Yung banker mo pa. Nako, hayaan mo na yun. Ay, nako, mga mandurugas. Sabi nga ni Mima kanina, Mima ho, pumunta rito. Sabi niyang gano'n, no? Boss Mike, ilibre kita ng lunch. Bakit? Sabi ko, bakit? Meron akong may nagpa-promote sa akin, kumita ako ng 20. Sana all, di ba? Hindi ka kasi bayaran eh. Hindi ka kasi nagpapabayad eh. Sabing gano'n, kaya hindi, lilibre na lang kita. Nako, ewan ko na lang. Sabi ko naman Mima, hindi mo ba ako ipagmapapalit kay Martin kapag ka nagkagipitan? Sabi nyo, hindi kita ipagpapalit kay Martin. Di ba, no? Ganun dapat. Our beloved Boss Mike.